Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-26 na linggo ng taon. At dito inaanyayahan pa rin tayo na tayo ay tumanggap, tumulong at magmahal ng ating kapwa. Sapagkat ito ang mabubuting bagay na dapat natin gawin para sa ating kapwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, winika ni Jesus sa mga Pariseo. May isang taong mayaman na nakabihis ng purpura at lino at araw-araw na nagpapasasa sa pagkain. At may isa namang pulubi na nagngangalang Lazaro na nakahandusay sa kanyang pintuan, lipos ng mga sugat. Ibig sana nitong kumain ng mumong nahuhulog sa hapag ng mayaman. Ang mga aso ay lumalapit upang himurin ang kanyang mga sugat. Nangyari na namatay ang pulubi at dinala siya ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. Samantalang nagdurusa sa impyerno, tumingala siya at tatanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang sinapupunan. Noon ay sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa ka sa akin at utusan mo si Lazaro na isawak niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri upang palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito." "Anak," ang sagot ni Abraham, "alalahanin mo na nung nabubuhay ka, tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay. At si Lazaro naman ang masasama. Kaya ngayon, siya ang inaaliw at ikaw ang naghihirap. Higit sa lahat, sa inyo at sa amin ay may isang napakalaking bangin. Ano pat ang mga ibig lumipat sa inyo, buhat dito, ay hindi maaari. At ang mga naririyan naman ay hindi maaaring pumarito sa amin." Sumagot ang mayaman, "Kaya sinasamo ko sa iyo, Ama, na paparolin mo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat may 5 kapatid pa ako, upang pagpayuhan sana sila nang huwag nilang sapitin ang dakong ito ng pagdurusa." Ngunit tumugon si Abraham, "Nasa kanila si Moises at ang mga propeta. Makinig sila sa mga ito." Sinabi niya, "Hindi, Amang Abraham. Kung ang isa sa mga patay ay pumarol sa kanila at ay magsisisi sila." Ani Abraham sa kanya, "Kung si Moises at ang mga propeta ay ayaw nilang pakinggan, kahit muling mabuhay ang isa sa mga patay, ay hindi rin nila paniniwalaan." Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, ang daming naghihirap, ang daming nagugutom sa daigdig na ito. 9.2% ng population ng buong mundo. Ito ay 689 million na mga tao ang naghihirap, nagugutom sa buong mundo. Kahit sa mga bansang mayayaman, United States for example, ay mayroong 37.2 million na mga Amerikano ang sinasabing naghihirap, nagugutom. Dito sa Australia, mayroong 3.24 million ang naghihirap, nagugutom. At sa ating bansang Pilipinas, according sa Philippine Statistics Authority, sa census nila ng 2021, ay mayroong sinasabing 20 milyong mga Pilipino
ang nagugutom at naghihirap. Kaya't napakarami ang naghihirap sa buong mundo. At lahat ng ito ay alam ng lahat ng mayayaman na yung kanilang kayamanan ay labis at maaari lang itulong sa ganitong karaming mga tao na naghihirap. Kahit sinasabi nga ni Albert Schweitzer sa kanyang aklat, Out of My Life and Thoughts, sinasabi niya, napakahirap na maging maligaya sa daigdig na ito kung nalalaman mong napakaraming tao ang nagugutom at naghihirap. Si Albert noong 1950 ay pinarangalan bilang Man of the Century. At pagkatapos ng 2 taon, siya ay nanalo ng Nobel Peace Prize sapagkat siya ay sinasabi ng multiple genius, napakatalino niya. Outstanding philosopher, outstanding theologian, outstanding historian, outstanding physician. Siya ay concert soloist at higit sa lahat, siya ay outstanding na Katoliko. Sa lahat ng award na ito, sa lahat ng katayuan ito ni Albert, ay maaaring sasabihin natin nasa kanya na ang lahat. Pwede siyang yumaman. Pwede siyang magkaroon ng napakalaking kapangyarihan sa lahat ng kanyang katalinuhan at kaalaman. Pero anong ginawa niya? Pinili niya na maging mag-volunteer na missionary physician sa Africa upang yung mga tao na walang kayang magpagamot ay gamutin niya. At siya nagpatayo ng ospital sa Africa upang tuluyang matulungan yung mga taong may sakit at naghihirap. Minamahal kong mga kapatid, napakalaki ng pagkakaiba niya dito sa mayaman sa banal na ebanghelyo ngayon. Itong mayaman ito ay makasarili lamang. Sarili lamang niya ang kanyang inisip. Siya nagpakasasa sa mga mamahaling damit, masasarap na pagkain. At si Lazaro naman ay naghihirap doon sa kanyang pintuan. Siya ay umaasa ng mga mumo, yung labis sa pagkain, na mahulog sa kanya at yun ang kanyang kakainin bilang isang pulubi. Siya ay mayroong sugat na walang gamot na ibinibigay at hinihimod lamang ng aso doon sa pintuan. Minamahal kong mga kapatid, nang mamatay silang dalawa, ay nabaliktad yung kanilang katayuan. Si Lazaro ngayon ay naroon sa sinapupunan ni Abraham, kasama ng mga anghel at nagsasaya doon sa kalangitan. Samantalang itong mayamang ito ay nagdurusa doon sa impyerno, sa apoy na hindi namamatay. Minamahal kong mga kapatid, bakit nabaliktad ang kanilang katayuan sa kabilang buhay? Yung kayamanan ng mayaman ay hindi sinasabi dito na nakuha niya sa kasamaan. Nandaya siya ng tao kaya siya ay yumaman. Hindi yun ginawa ng mayaman. Wala naman siyang ginawa. Wala siyang ginawa kay Lazaro. Nang nakikita doon sa pintuan, hindi naman niya pinalayas. Hindi naman niya sinaktan. Hindi naman niya minura kila Lazaro. Subalit iyon nga ang pagkakasala niya. Wala siyang ginawa kay Lazaro. At ito ang dahilan kung bakit siya nasa impyerno. Ang kasalanan niya ay yung wala siyang ginawa nang si Lazaro ay nagugutom, pero hindi niya pinakain. Si Lazaro ay naghihirap doon, pero hindi niya tinulungan. Siya ay may mga sugat, pero hindi niya ginamot. Wala siyang pakialam kay Lazaro. Kaya ito ang malaki niyang kasalanan. Wala siyang ginawang kabutihan kay Lazaro.
Ito ang sinasabi natin, minamahal ko mga kapatid, na marami sa atin ang nagkakasala ng ganito. Sin of omission. Ito yung kasalanan na hindi natin ginawa yung mabubuting bagay na dapat nating ibigay sa ating kapwa. At ito yung hindi ibinigay ng mayaman kay Lazaro. Ito hindi niya pinakinggan o hindi niya binigyan ng pansin yung sinasabi ng ating Panginoon sa huling paghuhukom, na sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 25. Lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa, sa apoy na hindi namamatay. Sapagkat ako'y nagutom at hindi niyo ako pinakain. Ako'y nauuhaw at hindi niyo ako binigyan ng inumin. Ako'y hubad at hindi niyo ako dinamutan. Ako'y may sakit at sa bilangguan at hindi niyo ako dinalaw. Ang lahat ng ito ay kasalanan sapagkat hindi ibinigay yung mabubuting bagay doon sa mga nangangailangan. Minamahal kong mga kapatid, marami sa atin ang nagkakamali sapagkat ang akala natin, ang kasalanan lamang natin na maaaring gawin sa ating Panginoon ay yung sin of commission, na ang ibig sabihin, masasamang bagay na hindi mo dapat gawin ay ginagawa mo. Masama ang pumatay, so huwag kang pumatay para huwag kang magkasala. Masama ang magnakaw, kaya't huwag mo dapat gawin ito. Ito lamang ang akala natin at ipinagpapayabang natin sa ating sarili na hindi ko ginawa yan, kaya't hindi ako nagkasala sa ating Panginoon. Pero napakaliwanag ngayon sa banal na Ebanghelyo na itong malimit natin ginagawa ay mga kasalanan ng omisyon, sapagkat kalimitan ay hindi natin pinapansin, hindi natin tinutulungan ang ating kapwa. Kaya nga ito ay babala sa bawat isa sa atin. Hindi lamang sa mayayaman. Hindi lamang sa mayayaman na hindi tumutulong doon sa mga mahihirap. Sapagkat tayong lahat kahit mahihirap, ay mayroon tayong talento, mayroon tayong kakayahan, mayroon tayong oras kung minsan na dapat nating itulong, ibigay sa ating kapwa na nangangailangan. At kung hindi natin magagawa ito, hindi natin gagawin ito, dito tayo nagkakasala, sin of omission. Ito'y warning din sa atin na once na naibigay na ang paghukom sa atin, hindi na natin mababago kahit ano ang hingin natin sa ating Panginoon. At ang paghukom, ito ay personal. Ang bawat isa sa atin ay haharap sa ating Panginoon. Kahit sana minamahal ko mga kapatid, sa linggong ito ay tingnan natin ang ating kapaligiran. Tumingin tayo sa ating paligid at makikita natin, mapapakinig natin na maraming tao ang dumaraing sa paghihirap. Maraming tao ang humihingi ng tulong. Maring ito ay gutom sa pagkain, gutom sa pang-unawa, gutom sa paghingi ng kapatawaran, gutom sa pagmamahal, gutom sa pagtanggap. Ang lahat ng ito ay nagpaghihirap at dapat nating tugunan. Huwag na tayong lumayo sa ating kinatatayuan. Maring sa ating kapaligiran ngayon, sa inyong tahanan ay may nagugutom. Sa inyong mga trabaho ay mayroong nangangailangan ng tulong. Sa ating community ay ang daming humihingi ng tulong. Kahit sa ating simbahan ay nangangailangan ng tulong. Ang lahat ng ito ay dapat nating tugunan. Huwag tayong tumulad doon sa mayaman na walang pakialam sa ating sarili. Kaya ang dapat nating gawin, makialam tayo, tumulong tayo, magmahal tayo, at dito tayo tanggap tayo ng biyaya sa ating Panginoon.
Inuulit ko na mayroong announcement pagkatapos ng aking blessing. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Minamahal ko mga kapatid, tayo hindi nabubuhay lamang sa ating sarili. Tayo nabubuhay sa ating kapwa. Kaya sa ating pakikipagkapwa, naroon ang ating pagtulong, naroon ang ating pagtanggap, naroon ang ating pagmamahal. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo ng kaya. Salamat sa Diyos.